Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Alam mo kung ano ang dapat mangyari kapag pumunta ka sa unibersidad. Dapat ay matutunan mong mag-isip at magbuo ng mga argumento. Dapat mong matutunan ang mag-isip, magsalita, at sumulat. Iyan ang layunin ng mga agham panlipunan. Ang layunin nila ay gawin kang delikado, di ba? Dahil kung marunong kang mag-isip, magsalita, at sumulat, ikaw ay mapanganib sa isang komplikadong trabaho. Ikaw ay eksakto ang kailangan. Wala kang magagawa upang maging mas delikado kundi ang mapabuti ang iyong kakayahan sa wika. At ang paraan na ginagawa mo yun ay sa pamamagitan ng pagbabasa, lalo na ng mga magagandang bagay, at sa pagsusulat, at sa pag-iisip, at sa pagsasalita, para sa bagay na iyon. Pero paano? Paano ito hindi maituturing na lubos na sentro ng edukasyon? Gusto mo bang maging di makapagpahayag at mautol sa lahat ng iyong sinusubukang isipin at iparating? Paano ka makakarating kahit saan? Hindi mo pa nga alam kung sino ka sa ilalim ng mga kalagayan na iyon. Ang daming-daming damdamin na nagpapahayag, alam mo, marahil sa karahasan dahil hindi mo mahanap ang mga salita. At oo, ikaw ay magkalat at matatamaan ang mga bagay, at ikaw ay mabigat at walang buhay, at hindi ka matalino, hindi nag-iiskis. Kaya halimbawa, sabihin nating kinuha mo ang halimbawa ng isang seal na may lahat maliban sa kakulangan sa pagbabasa. Ano ang mangyayari sa kanya kumpara sa isang may lahat ng mga ganoong kasanayan? Kung hindi ka marunong magsulat ng maayos at siya ang nasa pangangasiwa ng 6 na mga tao, at isa sa mga taong iyon ay nagtrabaho ng mabuti o gumawa ng isang bagay na karapat-dapat na kilalanin, ito ay tungkulin ng leader na isulat ang pagkilala sa taong iyon. O sige, kaya hindi niya maipaparangalan ang kanyang mga mabubuting manggagawa, ang kanyang mga mabubuting kawal. Maari niyang bigyan sila ng pagpapahalaga, ngunit ang pagpapahalaga ay hindi makakapagpabo na siya ay mapromote. Ang isang pagkilala ay tunay na may halaga sa ilang mga puntos para sa iyong promosyon. At ang mga taong nasa komite na nagbibigay ng gantimpala, hindi nila kailanman makikita ang leader na iyon, at tiyak na hindi nila makikita ang taong iyon. Walang kinikilingan. Batay ito sa pirasong papel na ibinibigay mo. Ibinibigay mo ang pirasong papel na ito. Binabasa nila ang pirasong papel at sinasabi nila award approved o award not approved. O gusto mong gawin ang isang misyon at ipinapasa mo ito sa chain of command, at pareho lang ang nangyayari. Umabot ito sa isang punto kung saan tinitingnan at binabasa lang nila ito at sinusubukang unawain ang mga basurang ibinuo mo. At sa pamamagitan nga pala, kung ako ang nasa tuktok at si Jordan ay nagpapadala sa akin ng isang konsepto ng mga operasyon na walang kahulugan, bakit ko posibleng hayaang lumabas ka at gawin ang isang operasyon na hindi ko nga maintindihan kung ano ang iyong sinasabi? Dahil sa aking naobserbahan sa aking sariling karera, at nakakatuwa, ang parallelismo ay nakakatuwa ngunit hindi nakakagulat, ay nawalang makakapigil sa iyo kung marunong kang sumulat. At ito ay dahil sa mga rason na inilahad mo. Parang kapag sumusulat ka, ikaw ay nagtataguyod para sa isang bagay, kahit ano pa ito. At kung gumawa ka ng pinakamahusay na argumento, magwawagi ka at makakamit mo ang anuman ang iyong pinaninindigan. Kaya kung ikaw ay mapangahas, gusto mong gumawa ng marka, mabuti sa iyo na matuto kang sumulat. Dahil kung matututo kang sumulat ng maayos, magagawa mo ang pag-iisip, at magagawa mo ring iparating ang iyong mga kaisipan. Kaya hindi lamang ikaw ay nakakamatay sa estratehiya, ikaw ay naging lubos na mapan-convincing. At pagkatapos ay maaari kang pumunta at gawin ang anuman ang iyong naisin, at walang makakapigil sa iyo. At hindi ito kailanman sinabi sa mga tao. At hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Alam mo, naririnig mo ang pluma ay mas mabagsik kaysa sa tibak, na isang kliyente maliban kung ito ay nabibigyan ng linaw. Ang katotohanan ng bagay ay na mayroon kang maraming potensyal bilang isang bata, ngunit wala sa lahat ng iyon ay kayang maipakita bilang kalayaan bago ka maging disiplinado. At ang disiplina ay tungkol sa pagpapatupad ng kaayusan, at ang kaayusan ay kinakailangan, lalo na para sa mga taong walang pag-asa at nihilismo. At ano ang ibig sabihin nito? Well, hindi ibig sabihin, Giz, ayaw ko gumising ng alas 8 ng umaga para maghanda sa trabaho. Ibig sabihin lang nito ay hindi ka masyadong disiplinado, alam mo.
O baka ito'y ibig sabihin ng mas malalim, pero uumpisahan ko muna sa kakulangan ng disiplina bago, alam mo, baguhin ang iyong buong buhay. Dahil maaaring sabihin mo, ayaw ko gumising ng alas 8 ng umaga, kahit anong ginagawa ko. At hindi na iyon ang iyong trabaho. Hindi ko ibig sabihin na huwag gawin ang mga mahihirap na bagay. Ibig ko sabihin, bantayan mo ang iyong sarili. At kung nakikita mong ginagawa mo ang mga bagay na nagpapahamak sa iyong sarili, pag-isipan mo ang gastos ng patuloy, alam mo. Kung may halaga ang isang bagay, ginagawa mo ang mga sakripisyo para makamit ito. Ang pagtuklas ng sakripisyo, iniisip ko na iyon ang naghihiwalay sa mga tao mula sa mga hayop. Natuklasan na pwede nating iwan ang isang bagay na pinahahalagahan natin sa kasalukuyan, at may mapapala tayong mas pinahahalagahan pa sa hinaharap. Magpatupad ng disiplinadong istruktura sa iyong sarili, ayusin ang kaguluhan, at pagkatapos ay makakamove ka patungo sa isang kalagayan na mas malaya dahil disiplina muna. Halimbawa, tingnan mo, kung nais mong maging isang concert pianist, maraming libong oras ng sobrang disiplinadong pagsasanay ang kailangan. Ito ang paglalagay ng kaayusan sa iyong potensyal, sabihin na natin. Pero ang magiging bunga nito ay isang mas malawak na kalayaan. Kaya sa halos bawat kalayaan na meron ka sa buhay, iyan ang totoo. Ang kalayaan ay binibili sa pamamagitan ng disiplina. Pero hindi ito isang simpleng doktrina ng self-help. Ito ay kung hindi mo ayusin ang iyong sarili ng maayos, magbabayad ka ng malaki, at gayon din ang mga taong nasa paligid mo. At sabi ko, umpisahan mo kung saan ka magsisimula, alam mo. Kung may isang bagay, nagpapahayag sa iyo bilang nangangailangan ng pag-aayos, na maaari mong ayusin. Kaya't, hey, ayusin mo. Kung aayusin mo ang isang daang bagay na gaya niyan, magiging iba na ang iyong buhay. Ngayon, madalas kong sinasabi sa mga tao na ayusin ang mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw dahil ang mga tao ay tendensyang ituring ito bilang walang halaga. Nagigising ka, naglilinis ka ng ngipin, kumakain ka ng almusal, alam mo, may mga gawain ka na isinasagawa araw-araw. Bagaman ang mga ito ay maaaring bumubuo ng 50% ng iyong buhay, at iniisip ng mga tao, mga nakakasawa, hindi ko kailangan magtuon ng pansin sa kanila. Parang ganun, hindi, iyon ay eksakto namang mali. Ang mga bagay na ginagawa mo araw-araw, iyon ang pinakamahalagang mga bagay na ginagawa mo, walang duda. Habang wala namang mas mahalagang magkaroon kaysa sa isang problemang may halaga na dapat malutas, tulad ng talagang dapat malutas, hindi ba? Kaya't habang mas marami kang pinaglalaanan ng pansin, mas marami kang dahilan upang magising sa umaga, kahit ano pa. Sa tingin ko, nagigising ako, patuloy ako sa paglakad. Hindi mahalaga kung ano man ang aking pinagdaraanan, may mga bagay akong kailangang gawin, kinakailangan sila, at iyon ang nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng layunin na siyang lunas sa mapait na damdamin. Kaya, oo, maraming dahilan rin, alam mo, dahil matagal ko nang iniisip, isipin mo yan, isipin mo mayroon kang pagpipilian sa harap mo, dahil mayroon ka nga. Kaya heto ang pagpipilian, ang iyong buhay. Ang buhay ay maaaring may kahulugan o walang kabuluhan. O sige, pag-usapan muna natin ang bahaging walang kabuluhan, dahil iniisip mo, syempre, ayaw ko na walang kabuluhan ito. Parang ganun, oo, hinti lang saglit, wala namang halaga ang lahat ng iyong ginagawa, kaya ang walang konsiderasyong kaligayahan ang kaayusan ng araw. Walang responsibilidad, maaari mong gawin ang anuman. Parang Pulot Island at Pinocchio, di ba? Parang Neverland, si Peter Pan ay nasa pagkabata pa rin, pwede laruin palagi, walang konsiderasyon at walang responsibilidad. Yan ang gantimpala para sa kawalan ng kabuluhan. Maari, pero ang kabilang panig naman ay, sige, sabihin natin gusto mong maging makabuluhan ang iyong buhay. Parang ganito, sige, ang ginagawa mo ay mahalaga. Totoo ito, di ba? Magkamali ka, ikaw ang masasaktan mo ang iyong pamilya, masasaktan mo ang mundo ng isang mas malalim na paraan kaysa sa iniisip mo. At kailangan mong maging gising sa ganon, at pagkatapos ay kailangan mong tanggapin ito sa iyong sarili. Kaya nasa partikular na yugto ka ngayon, at sa yugtong iyon ay kasama ang partikular na pananaw sa mundo at ang mga kilos na kasama nito. Kaya ang pag-iisip at mga kilos. Pero hindi sapat dahil hindi mo pa naiintindihan ang buong mundo, at palaging nagkakamali.
At may iba pang mekanismo sa neurological na. Kaya siguro mas isang phenomenon ito ng kaliwang hemisphere, ang pagpapakita ng identidad na iyon. At may mekanismo sa kanang hemisphere na sinusubaybayan ang iyong mga pagkakamali at medyo, at sinusubaybayan ang mga ito. At ang mga pagkakamali ay isang palatandaan na ang iyong teorya ay hindi kumpleto. Kaya nagbubuklod ang mga pagkakamali at ang impormasyon sa paligid ng mga pagkakamali, at isang ibang identidad ay nagsisimulang mag-anyo. At ito ay naglutas sa lahat ng mga problema na ginawa ng iyong nakaraang identidad pero pati na rin ang ilang karagdagang problema. Kapag mayroon kang na sandali na ganon, ito ang pagpapakita ng susunod na identidad na iyon na nagpapakilala sa sarili. Alam mo, dahil ito ay binubuo mula sa ibaba paakyat, ito ay hindi pa malinaw. Pagkatapos makakatagpo ka ng malinaw na pahayag, mayroon kang nabanggit na ilan doon, at ito ay tumutugma doon, at iyon ang parang, oh yes, yan ang nag-uugnay sa mga bagay na ito na aking pinaglalaban sa likod ng aking isip. Ang tensyon, halimbawa, ay pinagmumula ng mga hindi malay na puwersa, at alam mo yan. Sa ganang mabuti, alam mo, kung ikaw ay nakaupo para mag-aral, halimbawa, ang iyong malayang hangarin ay mag-aral. Ngunit alam mo nang mabuti na ang lahat ng uri ng mga kathang-isip na nagdudulot ng distraction ay papasok sa entablado ng iyong imahinasyon ng walang tigil at nakakairita. At wala talagang masyadong magagawa tungkol dito maliban na siguro hintayin ito, alam mo ba? Kaya't nakaupo ka roon na nagbabasa, at ang iyong atensyon ay bibitaw. Mag-iisip ka, hindi ko alam, marahil gusto mong manood ng Jane the Virgin sa Netflix o kahit ano pa man. O marahil panahon na para kumain ng peanut butter sandwich. O dapat mo nang kunin ang mga alikabok sa ilalim ng kama. O panahon na para lumabas at magyosi. O marahil panahon na para sa isang tasa ng kape. Parang lahat ng mga subsistema sa iyo na gustong magkaroon ng kahit ano ay hindi gaanong masaya na umupo lang habang binabasa mo ang bagay na talagang naiinip ka. Kaya lumilitaw sila at sinisikap kunin ang kontrol ng iyong mga pananaw at aksyon ng walang tigil. Baka isipin mo, ang bobo naman ng kurso na ito. Bakit ko kailangang basahin itong sumpa na papel? At anong ginagawa ko sa unibersidad? At ano nga ba ang silbi ng buhay? Parang ganun nga, maaari kang talagang maabala kung sinusubukan mong iwasan ang paggawa ng iyong takdang aralin. At pagkatapos ay baka isipin mo, anong meron sa iyo na sinusubukan na iwasan? Dahil sa huli, kinuha mo ang sumpa na kurso at sinabihan mo ang iyong sarili na umupo. Bakit hindi ka nakikinig? Dahil sa ikaw ay gulo, iyon ang halos sagot. Wala kang kontrol sa iyong sarili sa lahat. Hindi ko alam kung paano magsimula sa pagpapabuti ng aking buhay, maaaring sabihin ng sinuman. At sasabihin ko, hindi ka naglalayong mababa ng sapat. Regulahin ang iyong mga gawi. Subukan na gumising sa halos parehong oras bawat umaga. Irekomenda ko na gumising ka ng halos parehong oras ng ibang tao, kaya dapat na mga bandang alas 7:30 o 8 sa umaga, o marahil mas maaga, marahil konting mas huli. Pero gusto mong patatagin iyon dahil mas magaan ang iyong mga circadian rhythms, at mas malamang na mapanatili ang magandang pagregula ng iyong pakiramdam kung may mga pulo ng pagkakapantay-pantay sa iyong mga araw-araw na gawi. Gusto ng mga tao ang mga araw-araw na gawi, tulad ng gusto ng mga aso ang mga araw-araw na gawi. At kaya, regulahin ang iyong pagtulog, sasabihin ko. Kapag gumising ka sa umaga, kumain ng agahan. Iyon ay isang napakahalagang bagay na gawin. Gumising ng mga bandang oras ng paggising ng ibang tao, kaya mga bandang alas 7:30 o 8 ng umaga, o marahil mas maaga, o kaya naman ay medyo mas huli. Ngunit kailangan mong patatagin yan dahil mas mabisa ang iyong mga sirkadyanong ritmo, at mas malamang na may regulate ang iyong mood kung may mga stable na bahagi sa iyong araw-araw na gawain. Gusto ng mga tao ang araw-araw na gawain, katulad ng mga aso na gustong may araw-araw na gawain. Kaya't ay regulate mo ang iyong pagtulog. Sabi ko, kapag ikaw ay gumising sa umaga, kumain ka ng almusal. Napakahalaga itong gawin. Hindi ko masabi sa iyo kung gaano karaming tao sa aking klinikal na practice na ang pagka-instable emosyonal, depresyon, pagkabalisa, pangkalahatang kawalan ng pag-asa, emosyonal na sakit, at kadiliman ng kaisipan, pati na rin ang kakayahang mag-concentrate,
ay maayos na nare-regulate o nai-inhibit o nababawasan lamang sa pamamagitan ng pag-ensure na kumakain sila ng, sabihin na nating, isang almusal na mayaman sa protina at taba, medyo agad pagkatapos silang magising. At lalo na itong totoo kung sila ay stressed. Sa pagkakataon na iyon, kung nag-aalala ka matapos ang isang mabilis na pag-aayuno, na syempre ay kung ano ang iyong ginagawa kung hindi ka kumain mula kagabi, ang iyong katawan ay nagpoproduce ng sapat na insulin upang ubusin ang asukal sa iyong dugo. At kaya't napakahirap para sa iyo na maging maayos na na-regulate sa iyong metabolism hanggang sa ikaw ay matulog muli. Kaya't maaring pagtulog at ang iyong mga gawi sa pagkain ng almusal, lalo na, ay maaaring isang napakahusay na paraan ng pagre-regulate sa iyong mood at pagpapataas ng iyong kakayahang mag-concentrate. Ang ibang bagay na sasabihin ko ay na ang pag-schedule ng iyong oras ay lubos na kapakipakinabang din. Kaya't maaari kong sabihin sa iyo ng kaunting tungkol sa kung paano gamitin ng epektibo ang mga schedule. Dapat mo, magplano ng pangmatagalan. Oo, kailangan mong magtakda ng iyong pangmatagalang pangitain. At saka sasabihin ko, kapag itinakda mo na ang pangitain na iyon upang malaman mo kung paano ka mag-o-orient, saka ka dapat magsimula sa pagpaplano ng iyong mga araw. At maaari mong gawin iyon ng napaka-epektibo gamit ang isang kalendaryo tulad ng Google Calendar. Maraming tao ang nagsasabi, ewan ko ba, ayaw kong gumamit ng schedule, at ayaw kong gumamit ng kalendaryo. Ang ginagawa mo ay paggamit ng kalendaryo bilang isang panlabas na diktador na nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay magiging isang konbensyonal na mabuting tao araw-araw. Kaya, binubuhusan mo ang iyong sarili ng mga walang kwentang responsibilidad. Ngunit hindi talaga iyon ang dapat mong gawin sa schedule. Ang dapat mong gawin sa schedule ay upang ay disenyo ang araw na gusto mo talagang magkaroon. At syempre, kasama dito ang pagtanggap ng ilang responsibilidad at pagtangka na gumawa ng progreso sa mga bagay na kailangan mong pagbutihin upang hindi magulo ang iyong buhay. Ngunit dapat din itong ibig sabihin na ischedule mo ang mga aktibidad na talagang nagpapangarap kang magkaroon ng araw na iyon. Kaya't kung tamang ginagamit mo ang schedule, maaari itong maging iyong kaibigan at maaari rin itong bagay na makapagpataas sa iyong kakayahan na mag-concentrate. At saka sasabihin ko, kung sobrang kalat ka, pwede ka nang mag-umpisa na mag-train sa iyong sarili. Maaaring sabihin mo, kailangan kong matutong magbasa ng walang abala. Kaya't baka ang gagawin mo, sabihin mo, sige, para sa susunod na linggo, magbabasa ako ng 10 minuto bawat araw, at susubukan kong limitahan ang mga abala. At kung magtagumpay ka doon, maaari mong subukan ng 12 minuto bawat araw. At kung magtagumpay ka doon, maaari mong subukan ng 15 minuto bawat araw. At ang sikreto ay magtakda ng layunin para sa iyong sarili na kaunti lamang higit sa iyong kasalukuyang antas ng performance sapat na para sapat na nakakapaghamon upang maging karapat-dapat kung natamo mo, ngunit hindi naman sobrang mahirap na malamang kang mabaigo, at pagkatapos ay praktisahan ng paunti-unti araw-araw, subukang ihalin tulad ang mga kaugalian na nais mong itanim. Isipin na ito ay magdadala sa iyo ng ilang buwan o kahit ilang taon upang maging lubos na bihasa sa kaugalian. Ang mahalaga ay simula ng pagpapabuti ng paunti-unti dahil ang bagong pagpapabuti ay nagbabayad tulad ng compound interest. Palaging may mga tao sa labas na mas mahusay kaysa sa iyo sa halos anumang bagay na nais mong isipin, at kung ang lahat ng iyong ginagawa ay pagmasdan ng iyong sarili sa kanilang sinasalamin na liwanag, sabihin na natin, ay magiging medyo nakakalungkot. Ngunit hindi ito magandang paghahambing dahil, una sa lahat, may panganib sa paghahambing lamang sa iyong sarili sa iba, dahil hindi sila ikaw at tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung anong mga pagsubok ang kanilang kinailangan na harapin upang marating ang kanilang kinaroroonan o ano ang mga pasanin na kanilang dinadala na hindi mo alam. Ngunit tiyak na maaari mong ikumpara ang iyong sarili sa iyong sarili. Mas mabuti iyon. Ito lamang ang paraan. Ito rin ang tanging paraan ng tunay na pagsukat sa anumang malapit sa wastong pagpapabuti. Maaari kang talagang malaman kung kaunti kang mas magaling kaysa kahapon, at kaya mo talagang gawin iyon. Isa pa, nakakangganyo na maaari mong gawing kaunti mas mahusay ang iyong sarili sa anumang paraan, halos. Hindi ko alam kung ito ay sa bawat sandali, ngunit tiyak na maaari mong gawin ito araw-araw.
Mag-ingat kung kanino mo ibinabahagi ang magandang balita dahil nais mong ibahagi ang magandang balita sa mga taong tunay na masasaya para sa iyo, at mag-ingat kung kanino mo ibinabahagi ang masamang balita dahil parehong delikado iyon. Gusto mo ng isang taong makikinig sa iyo kapag mayroon kang problema at papayagan ka sa iyong kalungkutan. Ang kagandahan ay nagtatawag sa mga tao. Mas mataas na nila lang, masasabi ko, at ang makipagkaibigan sa kagandahan ay ang pagpapakilala sa iyong sarili ng maingat sa isa sa mga misteryo ng buhay na nagpapahalaga sa pag-iral nito. Hindi pa nararanasan ng karamihan sa mga tao ang mas mabuting panahon para mabuhay, at ang hinaharap. Bagaman tayo ay vulnerable at laging may masasamang bagay na maaaring mangyari sa atin, mahirap magtanggol na ang hinaharap ay hindi magmumukhang mas maganda kumpara sa kasalukuyan. Lumalaki tayo ng lubos na teknolohikal na sophisticated, at ang mundo ay nagbabago ng napakabilis na rate. Ang tanging paraan kung saan natin magagawang pamahalaan ito ng positibong paraan ay kung bawat isa sa atin, o kung marami sa atin sa maaari, ay may kakayahang gumawa ng matalino, maingat, at totoong mga desisyon. At kung gagawin natin iyon, malamang na magpapatuloy ang pag-unlad ng mga bagay. Hindi mo mapapapangako ng mga tao na tumayo sa kanilang sariling mga paa at mag-adapt ng responsibilidad kung lahat ay ibinibigay sa kanila, at iyon ay tunay na isang mahirap na sitwasyon. Alam mo, marahil ikaw ay nasa California, nakakakita ng isang taong bumibilis sa kalsada sa isang convertible, at iniisip mo, tao, ang swerte naman, at ang katotohanan ng bagay ay iniisip niya na balutin ang kanyang mahal na sports car sa susunod na simentong haligi na malapit sa kanya. Alam mo ba? Hindi mo maipapahayag, at mayroong mga taong may mahirap na buhay, at kahit ang mga taong kumpara sa maswerte ay may mahirap na buhay. At ang ideal na iyong iniingatan na nagpapangyari sa iyo na maging inggit at galit ay, sa malaking bahagi, isang ilusyon na likha ng iyong sariling isipan. Dapat kang mag-ingat sa kung saan ka inggit dahil hindi mo talaga alam kung ano yon. At ang isa pang bagay na medyo kapaki-pakinabang ay upang, maunawaan mong ikaw ay lubos na iba kaysa sa ibang mga tao. At hindi mo dapat ikukumpara ang iyong sarili sa kanila dahil hindi sila katulad mo. Wala silang pamilya mo, wala silang temperament mo, wala silang mga problema mo, wala silang iyong mga kakayahan. Ang tanging taong mayroon ng mga iyon ay ikaw. Isa sa mga patakaran, sa tingin ko, ay patakaran 4, ay ikumpara ang iyong sarili sa kung sino ka kahapon at hindi sa kung sino ang ibang tao ngayon. At makikita mo, iyan ay isang laro na maaari mong panahon. Ang posibilidad na magawa mong gawing kaunti pang mabuti ang iyong sarili sa patuloy na batayan ay, sa tingin ko, iyon ay isang bagay na abot kamay ng bawat isa. Sa tingin ko, iyon ay katumbas ng pagtahak ng isang marangal na buhay, at mayroong isang bagay na dapat sabihin tungkol sa kabutihan at katotohanan, alam mo, at iyon ay isang bagay. Isa pang bagay na napansin ko tungkol sa mga taong lubos na matagumpay ay na talagang ginagawa nila ang lahat ng kanilang magagawa upang mabuhay ng tapat na buhay, at maaari kang makarating ng napakalayo sa pamamagitan ng pagiging tapat. Dapat mong malaman na may mga pagkakaiba sa talino, ito ay talagang mahalaga. Kung papasok ka sa isang trabaho at hindi ka sapat na matalino para sa trabahong iyon, magkakaroon ka ng napakahirap na karanasan, at gagawin mong miserable ang buhay para sa mga tao sa paligid mo dahil hindi mo kayang pangalagaan ang posisyon. Pero ang tunay na gusto mong gawin, sa abot ng aking kaalaman, kung nais mong paramihin ang iyong mga pagkakataon para sa tagumpay at, sabihin na nating, kaginhawaan, ay hanapin mo ang isang uri ng trabaho kung saan magkakaroon ka ng talino na ilalagay ka sa itaas na kwarto. Iyon ang perpekto, pagkatapos ay ikaw ay isang malaking isda sa maliit na paligid. At hindi mo gusto na maging ganito, hindi mo gusto na maging ang pinakabobo sa silid. Ito ay isang napakahirap na lugar na marating. Kaya, at malamang, hindi mo gusto. Gusto mo bang maging pinakamatalinong tao sa silid? O dahil malamang, ibig sabihin ay dapat kang nasa ibang silid. Kung gusto mong maging ang pinakamahusay sa ginagawa mo, walang kahit sino man, kailangan mong magkaroon ng IQ na higit sa 145. At marahil ay umaabot ka sa 160 sa ilang sitwasyon, at marahil ay isa ka sa 10,000 o kahit isa ka sa 100,000. At pagkatapos, upang talagang maging magaling dito, malamang na kailangan mong maging may kakayahang magtanggol sa stress at kahit papaano'y maingat.
Bakit nga ba ang mga matalinong tao ay nasa tuktok ng mga hierarkiya ng dominance? At ang sagot dito, sa bahagi, ay dahil sila ang unang nakakarating doon, tama ba? Ibig kong sabihin, lahat ay isang karera, sa malawakang pagsasalita, at ang mas mabilis ka, mas malamang na nasa unahan ka ng grupo. At ang talino, sa malaking bahagi, ay bilis. Hindi yun ang lahat, bagaman. Kaya, kung ikaw ay papunta sa isang bagay na mahirap ng mabilis, ang mga mas mabilis na tao ang unang makakarating doon. Kailangan mong maglaan ng pagsisikap sa iyong buhay, at kailangan mong magkaroon ng motibasyon para gawin iyon. Kaya, ano ang mga potensyal na pinagmumulan ng motibasyon? Maaring isipin mo ang mga ito sa pamamaraang Big Five. Alam mo, kung ikaw ay extrovert, gusto mo ng mga kaibigan. Kung ikaw ay masunurin, gusto mo ng isang malapit na relasyon. Kung ikaw ay mapanlaban, gusto mo manalo sa mga kompetisyon. Kung ikaw ay bukas, gusto mong mag-engganyo sa malikhaing aktibidad. Kung ikaw ay mataas sa iyong autismo, gusto mo ng seguridad. Oo, kaya iyon ang lahat ng mga potensyal na pinagmumula ng motibasyon na maaari mong gamitin, na maaari mong baguhin sa iyong sariling personalidad. Ngunit may mga dimensyon na kailangan mong isaalang-alang sa iyong buhay, kaya tinatanong namin ang mga tao, alam mo, kung maaari mo bang magkaroon ng iyong buhay ng paraan na gusto mo sa loob ng 3 hanggang 5 taon, kung inaalagaan mo ang iyong sarili ng maayos, ano ang nais mo mula sa iyong mga pagkakaibigan? Anong nais mo mula sa iyong intimate relationship? Paano mo gustong istrukturain ang iyong pamilya? Ano ang gusto mo para sa iyong karera? Paano mo gagamitin ang iyong oras sa labas ng iyong trabaho? Iba ka sa ibang tao, at hindi mo dapat ihambing ang iyong sarili sa kanila dahil hindi sila katulad mo. Alam mo, hindi nila mayroon ang iyong pamilya, hindi nila mayroon ang iyong ugali, hindi nila mayroon ang iyong mga problema, hindi nila mayroon ang iyong mga kakayahan. Ang tanging tao na may mga iyon ay ikaw. Ihambing mo ang iyong sarili sa kung sino ka kahapon at hindi sa kung sino ang iba ngayon. At makikita mo, iyan ay isang laro na maaari mong manalo. Maraming mga kreatibong tao ang nabibigo sa pag-produce ng kanilang kreatibong produkto at pagmomonetize nito, di ba? Kaya, ang iyong default na posisyon kung ikaw ay isang kreatibong tao ay nabibigo ka. At ganoon nga, iyon ay dahil mahirap mag-isip ng bagong bagay, at mahirap ito ipresente sa merkado sa tamang oras, at mahirap itong i-market. Katulad, ang mga bagay na iyon ay tunay na mahirap. Kaya, kung ano ang ginagawa ng mga matagumpay na entrepreneur ay patuloy silang ginagawa ito ng paulit-ulit. At sa wakas, kung sila'y swerte, isa sa kanilang mga ideya ay nagtatama sa tamang lugar sa tamang oras. At ganoon din, iyon ay Darwinian sa ilang paraan. Alam mo, nililika mo lahat ng mga munting negosyo na parang buhay. Pinapatakbo sila ng mga tao sa kalaunan. At kahit na ang iyong ideya ay maganda, iyon ay hindi nangangahulugan na ito ay magiging matagumpay. Maraming mga bagay na dapat isaalang-alang. Kaya, ito ay bahagi ng dahilan kung bakit ang pagtitiyaga, at iyon ay bahagi ng konsensyoso, ay lubhang kapaki-pakinabang. Parang, alam mo kung ano ang kanilang sinasabi, kung una ka ay nabigo, subukan mo ulit. At, malamang na ang ibig sabihin ay subukan ang isang bagay na iba kaysa sa pareho. Ang bagay, ngunit ang pagtitiyaga ay nakakatulong dahil ito ay nagbibigay daan sa iyo na gawin maraming eksperimento. At kailangan mong malaman na ang batayan ay pagkabigo. Alam mo, ito ay mahalaga dahil kung hindi ay sisihin mo ang iyong sarili, alam mo yun. At ang ilan sa mga iyon ay kapaki-pakinabang dahil marahil ay may mga bagay na maaari mong mapabuti sa iyong sarili. Ngunit napakahirap na lumipat mula sa 0 patungo sa 1, alam mo yun. Napakahirap. Kung ikaw ay nagsisimula bilang isang salesperson, halimbawa, ang pinakamahirap na benta ay ang unang customer. At pagkatapos, alam mo yun, mas madali silang makukuha sa bawat karagdagang customer. Musika, mag-ingat kung kanino mo ibabahagi ang magandang balita dahil gusto mong ibahagi ang magandang balita sa mga taong tunay na masaya para sa iyo. At iyon ay isang paraan upang makilala mo ang mga taong talagang nasa iyong panig. Musika, mag-ingat kung kanino mo ibabahagi ang masamang balita dahil pareho itong delikado, alam mo yun. Gusto mo ng isang taong makinig sa iyo kapag may problema ka at payagan ka sa iyong kalungkutan, lalo na kung ito ay bunga ng isang trahedya,
at hindi magtatangkang magpakitang matapang sa iyo, alam mo yun. Dahil madalas kapag kausap mo ang mga tao, iniisip nila kung ano ang kanilang sasabihin na mas masama, at iyon ay hindi nakakatulong. Kung kailangan mo ng isang pakikinggan, gawing maganda ang isang silid sa iyong bahay. Napag-usapan ko na ng marami ang kahalagahan ng paglilinis ng iyong silid, na, alam mo, sa ilang paraan ay isang kabaliwan sa payo dahil tila napaka-obvious. Ngunit hindi ito obvious sa lahat, at makikita mo kung susubukan mo ito, lalo na kung ikaw ay nasa isang tahanang hindi gaanong maayos, na makakaranas ka ng mga hadlang na hindi mo maisip na mayroon habang sinusubukan mong ayusin ang iyong buhay. At maaari mong baguhin ang iyong paligid sa higit pa, pagtakda at paggalaw patungo sa kagandahan. Napakalaking tulong nito. May kasabihan na nagsasabing, ang matitinding panahon ay nagbibigay bunga ng matatag na mga lalaki. Ang matatag na mga lalaki ay nagbibigay bunga ng magagandang panahon. Ang magagandang panahon ay nagbibigay bunga ng mahihinang mga lalaki. Ang mahihinang mga lalaki ay nagbibigay bunga ng matitinding panahon. Oo, kung iyon ang katotohanan, anong yugto tayo ngayon? Kung iisipin mo sa kasaysayan, kailangan mong sabihin na nasa magandang panahon tayo. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na lahat ng bagay tungkol sa kasalukuyang panahon ay maganda, at syempre, ang buhay ay laging delikado at mahirap. Pero mula noong 1919, kung babalikan mo ang 100 taon na ang nakalilipas, isipin mo kung anong nangyari sa huling 5 taon, di ba? Ikaw ay magiging, ang buong mundo ay nasakop sa isang napakasamang digmaan. Ang gyera sa mga Transe ay lubhang marahas, at iyon ay isang 5 taong panahon. At pagkatapos yun, nasundan iyon ng Spanish influenza, na pumatay ng 120 milyong tao. At, alam mo, kaya mas gusto ko na narito ngayon kaysa doon noon sa malaking margin. At sa tingin ko, ang buhay ay hindi kailanman madali, kahit sa ilalim ng relatibong positibong kalagayan. Pero sabihin ko na sa isang pandaigdigang antas, hindi pa nagkaroon ng mas mabuting panahon para sa karamihan ng mga tao na mabuhay. At sa hinaharap, bagaman tayo ay mahina at maaaring mangyari palaging masasamang bagay sa atin, mahirap magbigay ng argumento na ang hinaharap ay hindi maganda sa pagtingin. Nagiging sobrang kahusayan na tayo sa teknolohiya, at ang mundo ay nagbabago sa isang lubhang mabilis na rate. At ang tanging paraan para magtagumpay sa positibong paraan ay kung ang bawat isa sa atin, o kung maaari ang marami sa atin, ay may kakayahan na gumawa ng matalinong, maingat, at totoong mga desisyon. At kung gagawin natin iyon, alam mo, baka magpatuloy ang pagpapabuti ng mga bagay. Salamat.